Magandang buhay, mga Brightsies. Nagbabalik muli kami. And ngayon pag-uusapan naman natin is share namin yung experience namin, yung step by step na ginawa namin sa pagkuha ng bahay. So, as experience na po, this is our second time na naka-purchase kami ng bahay. Kung bago lang po kayo sa channel ito, nakakuha kami ng first bahay po, yung nasa Winnipeg po kami. And yun nga, binenta namin, and then we're here in Edmonton. And then after 7 months, nakaawa ng Diyos, is nakakuha kami ng brand new na bahay. Kasi yung sa Winnipeg is hindi 1950s na house, pero okay pa siya. So, yun. So, ngayon, isi-share ko lang po yung experience namin, kung ano yung ginawa namin para makuha na, naging posible na nakuha namin yung bahay na to. Para makatulong rin po sa mga nagbabalak, most especially dito sa Alberta, most especially kung nagbabalak kayong pumunta dito sa Edmonton. So, comparison lang sa Calgary at Edmonton, yung housing market ay mas mura pa rin ang mga bahay dito compare sa Calgary. Masyadong saturated na po ngayon ang Calgary kasi karamihan sa mga lumilipat coming from the other provinces ay dumidiretso sila ng Calgary. And the reason is because of the well-known Rocky Mountains, and malapit lang doon. But ang cons lang po kasi yun, sobrang dami ng tao and lumiliit yung chance mo kung naghahanap ka ng work, not unless na paglipat mo meron ng trabaho naghihintay sa inyo. Dito naman po sa Edmonton is as far as I know, medyo okay yung mga job opportunities, pero nakadepende pa rin kung ano po yung skills ninyo. Kung nasa manufacturing kayo, production, kasi mas maraming mga malalaking company na dito located. And of course, the oil and gas. Yeah. So ngayon, sisimulan na natin. Actually, sinulat ko yung para maging mabilis yung ating vlog ngayon. Siguro in the next vlog, pwede natin yung dagdagan to. Pero ito pala yung naiisip ko na details o step by step na ginawa namin. Ulitin ko po, ito po yung ginawa po namin. Malay nyo makatulong po sa inyo. So, simulan natin sa number 1. So, napaka-importante dito sa Canada is, syempre, meron kang credit card. So, actually, it's a main requirement dito sa Canada na magkaroon ka ng credit card. Kasi doon kabubuo ng credit score. So, ibig sabihin po, papatunayan mo sa bangko na marunong kang magbayad on time. So, based on our experience here at based sa mga napapansin ko o nakita ko, majority ng mga Pilipino dito is na-overwhelmed sa credit card. Sa Pilipinas kasi, I don't know, yung sa panahon ko, nung nasa Pilipinas ako, napakahirap kumuha ng credit card. Kailangan may certain salary para makakuha ka ng credit card. I don't know na po ngayon maybe mga 2,000 something ganun. So dito, madali lang, most especially kung bagong dating ka or newcomer na tinatawag, usually may mga bangko na nagbibigay ng credit card. Sa amin, based on our experience, is RBC. So, nabigay sila ng credit limit na $1,000. So, yun yung mga paunang bigay sa'yo until na gumaganda yung credit score mo o kung paano ka nagbabayad. So yun ang napaka-importante, credit score. So nabanggit ko na sa mga ibang vlog, meron akong vlog na how way back nung nasa Winnipeg pa kami gumawa ako ng vlog regarding sa credit score ko.
pwede nyong reviewin yun, pero isa-summarize ko ngayon. So, may mga certain tip kami. Ito ay based na rin sa experience ng asawa ko kasi she's working in the bank sa BDO, sa Davao. Way back na sa Pilipinas siya. So, kung may credit card ka, don't maximize your credit limit. Ibig sabihin, kung ang credit limit mo is 1,000, so wag mo siyang sagarin ng 1,000. Dapat at least 40% of your credit limit lang yung nagagamit mo. Okay? Pag nagamit mo siya, pagkasweldo, kasi dito naman sa Canada is bi-weekly, so bayaran mo lang siya. Okay? Stay away sa mga 0% interest. Okay? Diyan tayo medyo pag mga sales, 0% interest. There's no such thing as 0% interest. Okay po? So 0% interest siya, maganda siya pakinggan, but may tinatawag silang mga admin fee, may mga tinatawag, basta may mga administration fee, mga setup fee, yun yung interest. So pinaganda lang po nila. So although maganda lang pakinggan yung mga 0% interest, but that's marketing strategy. Nasa sales po ako for 20 years. So alam ko po yung mga how to market. So it doesn't, hindi naman po ibig sabihin na wag kayong mag-try. But as much as possible, kung priority nyo yung bahay, stay away sa mga luho muna. Okay? So wag na kung gagamit ka ng credit card, lalo na pag mga bigger purchases, wag kayong magbabayan ng minimum. Okay? Kasi dito sa amin, para sa amin, binabayaran agad namin kung whatever purchases na nagamit namin sa credit card pagkasweldo. Ayaw namin kumita ang bangko. So yun yung parang joke namin mag-asawa. So huwag kayong magbabayad ng minimum. Halimbawa, meron sa credit card na you can pay minimum of $50. So, yun lang anin mo kasi may mga other ano ka pa. So, priority nyo, kasi sa amin, usually naman ngayon, sa panahon ngayon is gumagamit na lahat ng mga cashless. So, Apple Pay. So, wala nang gumagamit ng debit card or most especially credit card na. So whatever na pinapaikot lang namin yung pera. Pagka kung ano yung nagastos namin sa credit card, bayad lang siya. So hawa ng Diyos, wala namang zero utang kami sa mga credit card. So tanging binabayaran lang namin ngayon is of course yung mga necessity namin, insurance, mortgage. Few months from now matatapos na rin yung sasakyan ko. So at least may makakabawas na rin sa monthly payment. Sa credit score kasi doon yung decision factor ng bangko kung magkano interest na pwedeng ibigay sa inyo. Ibig sabihin kung good credit ka, big chances na bigyan ka ng medyo mababa na interest compare kung bad credit ka. Kasi sasabihin ng bangko, teka, okay itong magbayad so, bigyan kita ng magandang special interest rate. So, pag bad credit ka, medyo alanganin pa siya. Alanganin pa kung either bigyan ka but mataas yung interest. So, kaya ginawa ko siyang number 1 kasi yun ang number 1 step talaga. Good credit score. Now, kung ang plano nyo is kumuha ng bahay, malaking debate kasi yung pagkuha ng sasakyan. Marami na ako nanonood ako ng mga YouTube. Minsan napapakamot ako, may mga bagong dating pa lang, bumibili na agad ng sasakyan or although second hand lang, but it's a big purchase kasi the reason is, one of the big reason kasi nila is malayo or kaya bakit ng winter. Okay, it's given yung po. Pero kung accessible naman yung sasakyan, accessible sa public transport, stay away muna po sa mga big purchases po. Kasi ang credit approval maapektuhan kasi yung credit approval ninyo kung
nauna may big purchase na kayo like sasakyan. So, share ko lang, quick lang po, yung nakuha namin yung bahay sa Winnipeg last May 2020, May or June 2020, dahil sa 6 months pagkadating namin sa Manitoba. So, it was pandemic and talagang unang goal talaga namin is kumuha ng bahay. So, bus kami talaga. Bus. Ako, during that time is summer, spring. Nagbabike ako going from work to Walmart. Walmart pa ako. Minimum pa ako ng $11.65. Yun yung pinaka-minimum ko dati. So, ako na nagbabike ako back and forth. Panggabi pa ako noon and for like mga 5 months and then it's a blessing in disguise naman na kapandemic bumagsak yung market, naalaga namin ng credit score namin and nabiyayaan kami ng magandang approval pero hindi namin minaximize yung credit approval namin. So speaking of credit approval, so nasa step 2 na tayo. Credit approval. So, credit approval, yun yung amount na ipapahiram sa inyo ng bangko. So, bago kayong mag-house hunting, kung decided na kayo na full-time job kayo parehong mag-asawa, mas maganda kasi kung pareho kayong mag-asawa may trabaho compare sa isa lang. Mas malaking chance, mas malaki yung papautangin sa inyo ng bangko kung pareho kayong mag-asawa nagtatrabaho. Now, kung stay at home lang yung babae or vice versa, kung sino sa inyo isa lang yung nagtatrabaho, so malit lang yung chance na medyo yung pangarap nyong bahay, medyo less lang yung approval. Of course, common sense naman yun, kasi para ma-afford nyo, makasurvive kayo sa mortgage. Kasi ang mga bangko, yung credit approval na kinikwenta nila yung sweldo mo, magkano nakukuha mong CCB or whatever na sa government na tulong, tapos hindi naman nila sasagarin na walang matira sa'yo. So kung ano yung credit approval mo, yun yung magbe-base, doon ka magbe-base kung magkano. Halimbawa, for example, ang approval mo ay 300,000 for example. So focus sa mga bahay na doon nagre-range, either less, but not more than your credit approval. Bakit namin sinasabi po yun? Mas maganda kasi kung wag nyo i-maximize yung credit approval ninyo. Kasi you never know. For example, nagkasakit ka, terminate ka, or na-lay off ka, at least may konting allowance ka sa budget mo. Kasi napapansin kong karamihan sa mga bumibili ng bahay, most especially mga Pilipino, pag sinabi nilang approval nila is 400,000. Pero gagawa sila ng paraan para ma-approve ng 500 or 600,000. So ang ginagawa ng iba, reality po ito ha. So may contact yung real agent sa mismong bangko. So gagawa ng bangko na ma-aprobahan, magbabayad ka ng extra para ma-aprobahan ka doon sa gusto mong amount. I personally, I don't want, hindi ko sinasuggest yun kasi magiging beyond your budget na talaga. And later on, talagang mapipilitan ka mag-double job at talagang humanap. Both of you kailangan pareho kayo may trabaho. And dito kasi sa channel nito, we want na talagang yung balance of life. Dapat ini-enjoy mo yung time mo sa pamilya mo and at the same time, ini-enjoy mo yung trabaho mo. Walang kwenta ang ganda ng bahay mo kung hindi mo naman siya ini-enjoy. I'll give you one big story, true story talaga. Nagtatrabaho ko sa Walmart and there's one guy na katrabaho ko. Tatlo ang job niya. Tatlo o dalawa, something ganun. Maganda. Sabi niya,
that time na yung bago pa lang ako, siguro 1 month, 2 months pa lang ako. So nagkukwento siya during our break time na yun nga, magandang ang bahay niya, may mga sasakyan yung mga anak niya, pero hindi niya nai-enjoy yung pinaghirapan niya kasi pagkagaling sa trabaho, pasok agad sa another trabaho, then meron pa siya mga other extra ng part-time to able lang makatch niya yung monthly expenses nila kasi binabayaran niya yung bahay. So ibig sabihin lang na over sila dun sa budget talaga. And hindi ko masisisi po sila kasi dito madaling umutang talaga sa totoo lang. It's up to you na lang po kung paano nyo po i-handle yung finances po ninyo. Ma-overwhelm ka talaga na napakadali lang ko kumuha ng sasakyan and most especially sa sasakyan napakadali lang. So coming from sales, ako yan yung pinaka paboritong target ng mga salesperson, yung mga eager na tao na gustong bumili. So gagawa sila ng paraan na makakuha ka ng sasakyan whatever na purchases o mga gadgets, and that's our weaknesses as Filipinos. Yan ang weakness natin talaga. So for example nga, balik po tayo, kung approval mo ay 300,000, so mag-range ka ng 200. For example lang po yan, 300, kung approval mo is 300, so dapat mag-range ka na maghanap ka ng bahay ng 200,000 to 280,000. At least magbigay ka ng konting margin. Talaga, wag mong sagadin. Pero may mga time kasi kung gusto mo talaga, di sagadin mo. Pero wag kayong lalampas. Then, of course, maghahanap ka ng mortgage broker and the real estate agent. Now, my best advice, usually kasi, partner. So, isang agent yung lalaki, yung isa, tapos either kapatid, asawa o pinsan, yung mortgage broker. My best advice, it will be good kung ihiwalay mo siya. So at least you have a lot of choices. Ang mortgage broker kasi, actually mga ahente mortgage, wala kang binabayaran. Kumikita sila sa komisyon ng builder or ng yung mga seller. Ang mortgage broker naman, kumikita sila sa komisyon sa bangko, kung ano yung bangkong makikita nilang babagay sa inyo na magbibigay ng magandang interest. Kami kasi hiniwalay namin. Ever since yung first bahay namin, hiwalay talaga. Then makipag-coordinate lang yung ahente namin at yung mortgage broker namin. Mag-uusap lang sila para team up sila para makakuha sila ng magandang deal sa napili naming bahay. So pag napagkasunduan mo na, nakahanap ka na ng mortgage broker and a real estate agent, sasabihin mo sa real estate agent kung ano yung particular na gusto mong bahay. Mahirap sa ahente na wala silang idea kung ano yung gusto mo. It will take time sa paghahanap. It's much better kung sasabihin mo na, katulad namin, okay, I'll give you one big example. Gusto namin yung kinukuha namin itong bahay, gusto namin na front garage, 3 bedroom, gusto namin na may bonus room o yung loft na tinatawag. Tapos, of course, may basement, something like that. Bonus na yung side door. Kung halimbawa paparenta namin yung basement, bonus na yon. Pero yun yung specific namin. And ang budget namin is ganito lang. Not more. At if we can find it less, good, but not more than our budget. Yun lang yung budget namin. So, naging madali sa ahente namin, sa agent, real estate agent, ang maghanap. So, madali niyang na-filter. Okay, this is the, tapos sabihin mo lang kung anong gusto mong community. As naghahanap na tao, it's your responsibility na maghanap ng magandang neighborhood. So kami, because we live here in the South, so we focus on South area. So marami din kami na community na puntahan, and we are very specific na gusto namin itong community, so doon lang nag-focus yung ahente namin. So mas madali sa kanila
mas madali sa amin makapamili. Actually, yun ang the best part is yung mag-house hunting, na nakaka-enjoy mag-house hunting. Yung, alam mo yung nakaka-inspire, bago ako pumasok, minsan house hunting kayo mga 3 houses, and then kinabukasan trabaho ka, parang enjoy nyo ka magtrabaho, parang every minute, every hour, nag-i-imagine ka ng mga gusto mong gagawin sa bahay. Something like that. Yun yung pinaka-exciting na part, yung paghahanap ng bahay. So, kami, yung naghahanap kami ng bahay nito, dito sa same area rin is 3 in the same day. Ito yung last na nakita namin. Ito yung pumasok sa panlasa namin. So, may isang house na, I think meron sa vlog namin, nakita nyo sa mga previous yung house hunting, makikita nyo doon. Meron specific na may bahay na ang laki ng, sobrang laki ng washroom, CR. Kaso, hindi ka naman tumatambay sa bathroom, di ba? Kung gagamitin mo yung bathroom, maliligo ka lang, toothbrush, makeup kung yung sa mga asawa nyo. And that's it. Hindi ka naman tatambay, hindi ka naman babathtub. So, it's gonna be useless kung hindi mo naman ma-maximize yung usage ng bathroom. So, yung nakita namin ito, nagustuhan talaga agad namin. And, actually, if-feel niyo yung bahay, alam, totoo po yun, walang halong biro. Pagpasok mo lang, ma-feel mo na kung para sa iyo o para sa hindi. Alam mo yung vibes na tinatawag. I think nabanggit ko yun nung yung nag-house hunting kami sa Winnipeg kami, yung zinc. Ano yung tawag doon sa Hotel Transylvania, yung parang ma-feel mo agad yung vibes, good vibes. Meron kasing mga bahay na pagpasok pa lang parang ang bigat, mabigat. Yung parang maganda siya pero hindi mo feel. So, ito, pagpasok pa lang namin, maganda na yung bungad ng yung positive aura niya sa amin. So, when we decided on the same day, down lang kami ng 1,000 to reserve the slot para i-post sa site na, this is reserve lang. Reserve pa yun. Reserve pa yun kasi, syempre, ano pa yung mga papers, marami pang gagawin na papers na isasubmit mo. Pag may napili na kayong bahay, so this is the hardest part, yung documentation. So, actually, wala na yun lang yun naman, yung top 3. Pero sa documentation siguro, yun yung mga more in sa mga paperwork, sa bangko, ano pa ba? Ayun, basta sasabihin naman sa'yo ng ahente ko ano yung mga requirements na isasubmit ninyo. So, you have to be ready. Of course, yung pinaka-importante is yung down payment. So, bibigyan kayo ng suggestion ng mga ahente. Kung may extra budget kayo, kaya nga, kung may plano kayong kumuha ng bahay, after a year, then start saving money. Ibig sabihin, gawin ninyo, kada sweldo ninyo, maglaan kayo ng at least 200-300 bi-weekly sa out of your salary or mga expenses. Kasi yun ang ginawa namin nung nasa Winnipeg po kami, naglaan kami ng tag 200 kami ng asawa ko sa sweldo bi-weekly na hindi namin ginagalaw yun. So, naipon lang siya, ipon. Kung may emergency, may hugutin, but yun yung pinaka down payment namin. Research is pinaka-importante. Manood kayo ng vlog, Google kayo, magbasa kayo ng mga Reddit. Pinaka-importante is maghanap rin ng good neighborhood. Kasi hindi ka kukuha ng apartment, madali lang. Pag hindi mo gusto, then after 1 year natapos mo yung kontrata, pwede kang lumipat. Pero pag once you purchase the house, it's a big responsibility. And hindi basta-basta naman na, ayoko na, lipat na lang ako, bilhin na lang ako ng panibagong bahay. So, malaking purchase ito. It's a big decision talaga ang pagkuha ng bahay. So, kailangan mag-research kayo ng neighborhood, ano bang
vibes ng neighborhood, kamusta ang crime rate ng area, accessibility. So, yung mga ganong factor. Kasi kami, yun talagang inuna namin yung around us. Kasi syempre, maliliit pa yung mga anak namin, sa 11 years old and 8 years old. So, importante sa amin yung nakakalabas ang mga bata ng free, hindi namin kailangang bantayan, na-enjoy nila ang surroundings, which is, they love it here. Papaalam lang sila, nagbabike lang sila going to the playground, just make sure lang na safe sila pagtawid ng so na-enjoy nila, hindi namin kailangang kami rin pupunta doon. So kami lang TV dito ang mga bata nasa labas, so na-enjoy nila ang pagiging bata nila. So yun ang napaka-importante sa amin, maganda yung neighborhood, and of course hanapin nyo yung mag-fit sa inyo. Ulitin ko lang po yung napag-usapan natin: good credit score, credit approval, at of course, choose the right house na para sa inyo. Hindi dapat, okay na to. Hindi pwede dapat na, okay na. Something ganun. Dapat gusto nyo talaga. Not only you, dapat yung asawa mo, yung partner mo, ang magugustuhan. Dapat pareho kayo magkakasundo kasi later on, mahirap yung pagsisisihan nyo pareho. So, for now, yun lang muna po yung may suggest ko. I hope may natutunan po kayo. Siguro mag-a-add na lang ako later kapag may mga naalala ko. Pero for now, ito lang muna po yung mababanggit ko sa inyo. And hopefully, nagustuhan nyo itong part ng vlog na to. Alam ko na-miss nyo, most especially sa mga subscriber ko po, na mga ganitong discussion, kasi more in mga travel lang tayo, more in house vlog lang yung pinag-uusapan natin. But medyo na-aware na lang ako kasi may mga vlog kasi na medyo teka, parang mali yata yung mga suggestion nila. So, pero doesn't mean naman nagmamagaling po ako, but I think makatulong po ito sa inyo. And one more thing po, like what I said, kung yung credit approval nyo is ganun, kapag hindi sinabi sa inyo, it means only na bad credit kayo. Okay? Napaka-importante na malaman nyo kung magkano yung approval niyo. Pag, most especially nangyayari ito pag ang ahente and ang mortgage isa. Ako baga ibig sabihin is para silang corporation or partner. And then, sabihin, pag tinanong, magkano credit? Hindi, kami nang bahala. It's a red flag. It's a red flag. Importante malaman nyo yung approval ninyo. Bakit? What if yung approval ninyo is, for example, $10 lang, pero ang kinuha nyo is $100. Diba? So, out of budget kayo, baka later on, kailangan mo mag-double job, triple job. So, wag naman sanang ganun ang mangyari. So, be aware lang po, mag-research. Importante lang yung word na research. Mag-research lang po talaga po kayo bago kayo mag-decide. Kung may i-refer yung mga kaibigan ninyo na ahente, research rin kung anong klaseng ahente siya, anong review niya, okay ba siya, and more special for mga mortgage broker rin. So, may mga Google review na naman kayo na mababasa, then research, then decide. Huwag kayong mahiya na mag-say na no. Kasi pinag-uusapan natin is your money. So, kung sa tingin mo hindi nyo feel yung ahente, tell him or her na maghanap po ng ibang ahente. That's it. Hindi naman kayo papagalitan. It's your right. Pag hindi mo feel yung ahente, then that's it. Research ngayon, nowadays, yung bank rates ay biglang bumaba na ulit. I don't know that. I think it's 4 point something na. So, it's a good thing kung nagbabala kayong bumili ng bahay is maging update din kayo kung ano yung yung market, tinatakbo ng market. So, for now, yun lang muna po. Mag-comment lang po kayo sa aming YouTube channel. Kung may mga katanungan po kayo, huwag kayong mahiya. Mag-message po kayo sa aming
Facebook channel, which is Familia na Basilas. Search nyo lang po yun. And that's it po. Magbabalik po muli po kami sa susunod na mga vlog. Magkikita muli po tayo sa susunod na mga vlog po. And hopefully magkaroon ulit po ako ng time. Kasi ngayon day off ko lang po. So medyo may konting time po ako na mag-vlog. So muli po, maraming po salamat at magkita-kita muli po tayo. God bless po. Ingat.